Kanyang panganay na anak na lalaki, si Harley, ang natitira sa kanyang tatlong nakababatang kapatid na babae. Pero ang gusto lang gawin ni Harley ay magsaya kasama ang mga babae dahil yon lang ang iniisip niya. Pagkalipas ng 2 taon, nang si Harley ay 19 taong gulang na ay nagmamaneho pauwi, nalaman niyang ang kanyang malandi at swail na 16 na anyos na kapatid na babae, si Amber, ay nakikipag-date sa halip na alagaan ang kanyang mga kapatid na babae. Sinubukan ni Harley na kausapin siya, ngunit pinagtatawanan siya ni Amber dahil wala siyang future at sinabing desperado siyang mahuli ng isang babae. Nang maglaon ng gabing iyon, nakita ni Harley na nagtatrabaho sa isang supermarket ang kanyang kapitbahay na si Kelly Mercer na namimili at nahihiya siya sa kanya dahil wala itong buhay panlipunan. Nagtanong si Kelly tungkol sa mga babae at sinabi sa kanya na nakakatuwang mamili ng mag-isa nang wala ang kanyang mga anak dahil iniwan niya sila sa bahay kasama ang kanyang asawang si Brad. Umuwi si Harley mula sa kanyang trabaho kinagabihan, ngunit si Amber at ang kanyang partner ay nagkakaroon ng sexual na sandali na nakakaabala kay Harley. Hindi bababa sa isang tao sa pamilya ang lumalabas na may kasama. Ngunit nagawang takutin siya ni Harley sa pamamagitan ng pagbaril sa hangin na gumising din sa mga batang babae habang kinakaladkad niya ang sopa sa labas at sinusunog ito. Kinaumagahan, binisita ni Harley at Jody si Bonnie sa bilangguan. Nasasabik si Bonnie na makita sila, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Harley dahil tinanggihan na siya nito. Hinihiling niya si Misty, ngunit hindi siya pinapayagan ni Harley na sumama. Hindi niya matiis nang nag-aaway ang mga babae. Nalaman din ni Bonnie na nagsimula ng makipag-date si Amber. Ngunit naniniwala siya na ang kanyang anak na babae ay nasa sapat na gulang upang alagaan ang kanyang sarili. Nang maglaon, habang nag-uusap sila, naging emosyonal at nahimatay si Harley. Ilang sandali, matapos pilitin ang mga gwardiya na ibalik si Bonnie sa kanyang selda pagkatapos niyang subukang alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos, nakipagpulong si Harley sa kanyang therapist na nagtanong kung mayroon siyang malapit na kamag-anak na magbabantay sa mga babae dahil ayaw niyang gawin ito ni Amber. Inihayag ni Harley na walang gustong makipag-usap sa kanila dahil kay Bonnie. Pagkatapos ay nagtanong siya kung malamang na makikita niya muli ang kanyang ina at kung gusto niya ang kanyang ama, ngunit naging hindi komportable si Harley at umalis kahit na hindi pa tapos ang kanyang session. Pag-uwi, iniimbitahan siya ni Callie sa kanyang bahay kung saan inalok siya nito ng pagkain at beer. Ang dalawa ay nagbubuklod sa sining at si Harley ay bumalik sa bahay sa mga babae. Sa hapunan, nakita niya si Amber na suot ang kanyang kamiseta na walang saplot at hiniling niyang hubarin ito. Gayunpaman, nagpasya si Amber na maghubad sa harap niya at ng kanyang mga kapatid na babae na nag-udyok kay Harley na pigilan siya. Tinanong siya ni Amber sa hindi pagpayag sa kanya na makakuha ng lisensya sa pagmamaneho at ipinaliwanag ni Harley na hindi siya kumikita ng sapat. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Amber at hinihiling na makakuha siya ng trabaho na mas malaki ang sweldo. Habang kumakain sila, natuklasan ni Harley na dumaan si Callie para bigyan siya ng ilang regalo, isang artbook at isang receipt. Ito ay nagudyok kay Amber na tanungin kung siya ay nagiging bading. Tila nagsiselos din si Amber kay Callie at kinukwestiyon ang estilo ng pananamit nito habang patuloy niyang tinutukso si Harley tungkol sa pagiging malapit ng kanyang kaibigan sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong muli ni Callie si Harley sa supermarket at tinanong kung nakuha niya ang libro. Nagpasalamat si Harley sa kanya at pinag-uusapan nila ang artbook bago umalis si Callie. Nang maglaon, binisita ni Uncle Mike ang mga bata at nagtanong si Amber tungkol sa kanyang anak, si Mike Jr. Ipinakita sa kanila ni Uncle Mike ang isang picture album ni Mike. Ngunit pinagtatawanan siya ni Harley at Amber na nag-udyok kay Mike na umalis. Humingi ng paumanhin si Harley sa kanya habang nagbibiruan sila. Ngunit sinabi ni Mike na maraming tao ang naiinggit sa tagumpay ni Mike, tumatawa para pagtawanan siya. Galit na nagmamaneho si Tio Mike at naisip ni Amber na hindi nila siya kailangan. Gayunpaman, iba ang sinabi ni Harley habang magkasama silang nakahiga sa field. Kinagabihan, nagising si Harley mula sa isang pag-atake at tumakbo sa Callie para humingi ng tulong. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang dalawa ay nagsimulang maging intimate sa isa't isa habang si Harley ay naging isang lalaki. Kinaumagahan, iniwan siya ni Callie na mag-isa sa kakahuyan at umuwi siyang bigo. Sa pagdating, halos tanggalin ni Misty ang kanyang ulo gamit ang isang rifle at binalaan niya si Misty na huwag nang gamitin muli ang kanyang baril, ngunit ipinaalam nito sa kanya na siya ay nasa hustong gulang na dahil nagsimula na siya sa pagdadalaga. Kinagabihan, nakilala ni Callie si Harley sa tindahan at humingi siya ng tawad sa nangyari sa pagitan nila. Sinabi niya na hindi ito dapat mangyari dahil mas matanda siya sa kanya ng 0 taon at may asawa siya na may 2 anak. Ngunit sinabi sa kanya ni Harley na iniisip lamang niya ang tungkol sa kanya na nakakaintriga kay Callie. Sinubukan niyang halikan siya, ngunit pinutol sila ng mga bata
at hiniling sa kanya ni Karen na huminto. Sa paglaon, pagbalik sa tindahan, ipinaalam sa kanya ng manager ang tungkol sa reklamo na ginawa ng isang customer at binabalaan siya na huwag na itong hayaang mangyari muli. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Carly sa bahay ni Callie at tinanong niya siya tungkol sa pag-atake kagabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Harley na gusto niya itong mahalin. Hindi nagtagal ay nagsimula silang maghalikan at muling magbahagi ng isang matalik na sandali. Kinaumagahan, iniisip ni Kelly kung kailan niya siya makikita sa susunod dahil sa kanilang abalang buhay. Ngunit nagpasya si Harley na huminto sa isa sa kanyang mga trabaho upang makasama siya dahil sa wakas ay nagiging masaya na siya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa bahay at sinabi sa kanya ni Amber na nakakita siya ng $1,000 sa silid ni Misty at umalis siya upang harapin siya. Ipinaalam sa kanya ni Misty na sa kanya ang pera dahil siya ang nakahanap nito. Kahit naipon ito ni Bonnie habang sinusubukan niyang tumakas mula sa kanyang mapang-abusong asawa. Sa galit, sinampal siya ni Amber at pilit na kinokolekta ang pera mula sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Harley kung makakakuha siya ng lisensya gamit ang pera. Ngunit sinabi sa kanya ni Harley na kailangan niyang magbayad para sa buwis sa bahay, na dapat bayaran sa loob ng 2 linggo at umalis si Amber sa bahay ng galit. Kinalaunan sa araw na yon, binisita ni Harley si Callie at tinanong kung bakit hindi niya ito tinatawagan. Ipinaliwanag ni Kelly na mayroon siyang 2 trabaho at hindi niya alam kung kailan siya nasa bahay para sagutin ang tawag, ngunit walang pakialam si Harley. Hinahalikan siya nito at hinahawakan ito sa loob kahit na nasa paligid ang kanyang anak. Di nagtagal, natuklasan ni Harley na pinatay ni Misty ang isang kuting matapos ibigay sa kanya ni Callie ang isang sulat na isinulat ni Jody na nasasabik sa kanilang susunod na pagkikita. Iminungkahi ni Harley na pumunta sila sa isang inabandunang opisina ng pagmimina sa tabi ng Railes at nagpasya si Callie na sumama sa kanya. Nang maglaon, nagkita sina Harley at Callie sa abandonadong opisina ng pagmimina pagkatapos magmahalan. Tinanong siya ni Kelly kung siya ang kanyang unang babae at humingi ng paumanhin sa pagsira sa kanyang unang karanasan. Ngunit tinitiyak ni Harley sa kanya na yon ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Kelly na magkita sila sa opisina ng pagmimina tuwing Miyerkules at makipagkita kay Harley, ngunit muli niya itong iniwan. Kinaumagahan, kailangan ni Harley ang therapist at nagtanong kung sa tingin ng isang bata ay okay lang na matamaan dahil sa tingin niya ay normal lang ito. Tinanong din niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga batang inabusong sexual at kung alam niya ang tungkol kay Misty. Sinubukan ng therapist na alamin kung binastos si Misty sa murang edad, ngunit hindi sumagot si Harley at umalis sa opisina na malungkot. Kinaumagahan, binisita ni Harley ang kanyang ina at sinabi sa kanya ang tungkol sa perang nahanap ni Misty. Tinanong din niya ito tungkol sa totoong pumatay sa kanilang ama. Sinubukan ni Bonnie na iwasan ang tanong ngunit atubiling isiniwalat na si Misty ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang ama. Nagalit si Harley kay Bonnie sa pagsisisi dahil maaaring makatanggap si Misty ng tulong. Inihayag ni Bonnie na si Misty ay naglalayong barilin siya dahil nagsiselos siya sa kanya at sa kanilang ama. Naging agresibo si Harley na nagsasabi na si Bonnie ay baliw at pilit siyang pinalabas ng bilangguan. Sa pag-uwi, nalaman ni Harley na bumalik si Amber at nagtataka kung bakit nahulog siya kay Dylan kahit na binugbog siya nito. Kinagabihan, kinuha ni Harley ang kanyang baril at nagtungo sa bahay ni Callie. Gayunpaman, pinagalitan niya siya sa pagpunta niya nang nandyan si Brad. Ipinaalam niya sa kanya na hindi niya maaaring ipahamak ang kanyang pamilya para sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Harley na mahal niya siya at tinanong kung maaari niyang manatili sa kanya magpakailanman. Sinabi sa kanya ni Kelly na dapat silang manatili sa mga plano ng opisina ng pagmimina. Kinaumagahan, nakipagkita si Amber kay Harley sa trabaho para ipaalam sa kanya na aalis siya para manatili kay Dylan ng permanente. Ngunit tumanggi si Harley na palayain siya dahil sinasalakay siya ni Dylan paminsan-minsan at nakikiusap na manatili siya. Pagka-uwi, biglang nagising si Harley sa kalagitnaan ng gabi at natakot habang naghuhubad si Amber sa kama kasama niya. Sinabi sa kanya ni Amber na alam niya ang tungkol sa kanya at kay Callie, ngunit si Harley ay tumakbo palabas ng bahay sa takot. Kinabukasan, binisita ni Harley ang therapist at ipinaalam sa kanya na naaalala niya ang paghawak sa kanya ni Amber nang hindi naangkop noong mga bata pa sila. Idinagdag niya na natatakot siya sa kanilang ama at pinayagan niya itong manatili sa kanyang silid dahil natatakot din siya sa kanya. Ang therapist ay umaaliw sa kanya, sinabi na hindi siya masamang tao dahil sila ay bumaling sa isa't isa para sa aliw dahil sa kanilang mapang-abusong ama. Pinayuhan niya itong maging banayad at mahabagin kay Amber dahil marami siyang pinagdadaanan tulad niya. Umuwi si Harley at sinabi sa kanya ni Misty na narinig niya ang pagtatalo nila ni Amber.
Sa wakas ay kinumpronta niya ito tungkol sa kanyang ginawa. Ngunit sinabi ni Misty na hindi siya nagustuhan ng kanilang ama gaya ng pagkagusto niya sa kanilang ina dahil hindi niya ito sinaktan. Sinabi niya sa kanya na dapat ay hinila niya ang gatilyo sa halip dahil hindi sila pinansin ni Bonnie. Miyerkules ngayon at nagmamadaling pumunta si Harley sa opisina ng pagmimina ngunit nalaman niyang patay na si Callie. Hindi nagtagal ay nakita niya si Amber sa tapat ng Riles gamit ang kanyang baril. At ipinaalam nito sa kanya na hindi niya alam kung ano pa ang gagawin dahil walang mag-aalaga sa kanya. Nagmamaneho si Harley sa istasyon ng pulisya upang aminin ang krimen. Siya ay tinanong ng isang pulis at nagtanong kung maaari siyang tumawag sa telepono. Tinawagan niya si Tio Mike para kausapin si Jody. Ngunit sinabi niyang natutulog ito at hindi niya ito magising. Nalilito ang pulis kung bakit niya pinatay si Callie dahil mahal niya ito at hindi masamang tao. Pero sabi ni Harley, double personality daw siya. Di nagtagal, binisita ng therapist si Harley sa bilangguan at hiniling sa kanya na magbukas sa kanya upang matulungan niya siya dahil alam niyang hindi niya pinatay si Callie. Gayunpaman, iginiit ni Harley na siya ay kabilang sa kulungan. Umalis siya kanyang cell at natapos ang pelikula nang basahin ni Harley ang sulat na ipinadala sa kanya ni Jody.